Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoong Isus. Amen. Pwede bang palakpakan po natin si Lord? Amen. Praise God. Isang mapagpala araw po sa bawat anak ng Diyos na nandito ngayon, mga kapwa manggagawa sa obasan ng Panginoon. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ulit si Lord ng mas malakas? Amen. Praise God. Amen. Salamat po muli sa pagkatang ito na muli kayo po ay aking makasama na magpurit, sumamba sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Amen po ba? Salamat po muli dahil yun nga, nabigyan po ng pagkakataon na makapagbahagi mo muli ng salita ng Diyos sa araw na ito. Praise God, at niloob din po ng Panginoon na ako po ay makarating. So, nung nag-chat po si Bishop Mike sa akin na Pastor, kayo po ang mag-speak sa Sunday. Sabi niya gano'n, sige po Bishop, nag-okay po ako. At yun nga po, ang aking pong sanang alis ay bukas na. Kaya lang, nagkaroon po ng aberya. So, dapat ay kasama ko rin ang aking family ngayon, ang aking may bahay at mga anak. So, kung ang aking flight sana ay bukas, kasama ko sana po sila ngayon. Kaya lang naudlot. So namo po yung aking flight. Sa September 8 pa po yung aking alis. So sabi ko, Lord, thank you. Thank you, Lord, kasi kanina habang ako po ay nanalangin sa Lord, so binigyan pa niya ako ng 2 linggo para ipanalangin po yung lugar na aking pupuntahan. Amen? Para i-prepare po dahil ako po'y naniniwala sa buhay na Diyos sa ating Panginoong Hesus na sa bansa na aking pupuntahan ay maraming aanihin din. Amen! Praise God! Hallelujah! Palakpakan po natin Panginoon. So, karangalan muli na makapag-share ng salita ng Diyos. Praise God. So, kahapon, sabi ko kay Pastora Malo, huwag mo munang i-chat si Bishop kung pupunta ako. So, wala silang kamalay-malay na talagang darating ako dito sa Caloocan. So, kahapon, sabi ko yung pinipare ko yung sarili ko na maaga, gumising na maaga. So, ang dami po kasing aayusin sa church na kailangang habulin dahil yun nga po na malapit na yung aking pag-alis. Sige, sabi ko. So, tinignan ko yung kalendaryo, sabi ko, wala na. Yung aking panahon at oras, sabi ko, ano na lang din, short na daw. Kaya gawin yung dapat gawin. So, sabi ko, Lord, kung ano yung mga ipapagawa mo pa sa amin dito sa Zambales, nakita mo sa akin, then, sabi ko nga po, susunod ako ayon sa kalooban mo. Then, kahapon, maagang bumangon para magawa po yung mga ayos sa loob ng church. Then, sabi ko kay Pastora Malo, nagulat siya, sabi ko, paalis na ako. Saan ka pupunta? Sabi niya, sa Caloocan. Oh, talaga, sabi niya, sigurado ka? Kala ko ba hindi ka pupunta? Pupunta ako, sabi ko sa kanya, pupunta ako. Sabi ko ganun. So, nagulat siya dahil bumiyahe po ako kahapon ng alas 11 doon, umalis ako. At sinachat-chat ko lang din si Bishop. Nung mga nung nasa Balintawak na ako, pinicturean ko yung sarili ko sa loob ng Victory. Nagulat siya. Praise God. At yun nga po ang kakutsaba ko si Kuya Ricky. Kinutsaba ko, sabi ko, huwag kayo paingay at padating ako ng Caloocan. At salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos dahil yun nga po nakarating na maluwalhati sa biyaya po ni Lord. At karangalan nga, sabi ko kanina, makapagbahagi muli ng salita ng ating Panginoon. At ako po ay patuloy na bumabati sa mga kamanggagawa ng Diyos sa araw na ito, sa mga magsisipagtapos. Salamat sa inyong mga buhay. Dahil talagang nandun po ang inyong pagpapagal at pagtitiis para maabot. Ito yung araw, na talagang ibibigay na po ang inyong mga sertipiko. Salamat sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. At yun nga pong tema na atin pong pagbubulay-bulayan ngayon sa mga bringing in the harvest. Amen po. At ang ating pong main Bible text ay matatagpuan sa aklat po ng Matthew chapter 9, verse 37 to 38. Makipagbukas po tayo kung meron po tayong Biblia. And Matthew chapter 9, verse
chapter 9, verse 37 to 38. Sabi niya dito, nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanan, ang aanihin ay marami, datapot kakaunti ang manggagawa. Verse 38, idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. No, ang mensahe ng salita ng Diyos sa umagang ito, no, ay magtuturo kung paano tayo magdala ng ani sa kawan ng Diyos. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. At ako po ay naniniwala na ang bawat isa na nandito ngayon na mag-aani, tagapag-ani, ay handang-handa nang humayo. Amen po ba? Handang-handa na anihin o ang pinapagawa ng Diyos. Amen? Hindi ito yung talaga na mag-aani ng palay, kundi mga taong ligaw, mga parang tupang ligaw na wala pa sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa isa po nga literal na magsasaka bago dumating yung panahon na siya po ay mag-aani, napakarami po munang mga proseso ng kanya pong ginagawa. Tama po ba? Amen? So, nandiyan yung talagang mabibilad ka sa ilalim ng araw, nandun talagang papawisan ka, grabing pagod, at pagsasaayos na gagawin ng isang magsasaka, bago niya po marating yung talagang masaganang ani. Nandiyan yung talagang ipiprepare niya yung kanyang sarili. Kailangan po talagang handa yung sarili mo Sa isang literal po na magsasaka. Sino po bang mga magsasaka dito? Yan, si Pastor Jan. Alam niya po yung mga ganyang ginagawa ng isang magsasaka. Talagang pupunta ka muna sa isang bukirin, titignan mo kung gaano siya kalinis. May mga pagkakataon na talagang madamo. At yung mga damo na yan ay kailangan po munang linisin. At kapag malinis na po yun, may mga susunod po na proseso. Minsan, ini-sprayan mo pa yung mga buto para hindi pa ulit tumubo yung damo. Bago mo po isasabog po yung punla. So kapag ang punla po ay dumating sa panahon na siya po ay sapat na gulang, panibagong proseso uli na yung gagawin ng isang magsasaka, bubunutin niya yung palay o yung punla, bubunutin niya, itatanim po niya, o transplant, at pagka yun po ay natanim na, after 3 days, mag-i-spray uli siya ng panibago. Tama po ba, Pastor? Hindi ba ako naliligaw? Yan. So, ganun po yung mga step by step na kanyang pong ginagawa ng isang magsasaka. At hindi po doon nagtatapos, ang gawain ng isang magsasaka. Talagang babantayan po niya yung kanyang mga pinunlang palay. Sapagkat may mga panahon na kapag hindi po tayo nakapagbantay, ay mayroon po mga nininira po sa palay. Kapag naman panibagong spray ka na naman. Tapos maglalagay ka ng abuno hanggang sa lumaki yung palay, hanggang sa ito po ay magkabutil. At kapag ang butil po ay hinog na at pinina pong anihin, ang isang magsasaka, nung panahon po, siguro namin noong panahon ngayon kasi harvester na ang ginagamit Pero nung panahon po, kailangan mo maghanap ng mga manggagawa, para gapasin yung pong palay. Gagapasin mo siya, iipunin mo siya, then pagkatapos doon mo pa lang po makikita talaga yung ani. Amen? So yung pagtitiis po ng isang magsasaka na kung saan ay nagbibigay ng halimbawa sa atin din mga mananampalataya ni Kristo, na hindi naman, sapagkat tayo sa ating pong usapin na sinasabi po ng salita ng Diyos, hindi siya literal na talagang palay yung aanihin mo, kundi yung mga kaluluwa. Amen po ba? Na kailangan kapag tayo po ay aani ng isang kaluluwa, kailangan din handa po yung ating pong sarili. Amen po ba? Handa na po ba tayo? Ako'y naniniwala sa bawat isa na nandito ngayon. Amen po ba? Na talagang inihanda ng Diyos, para anihin yung mga kaluluwang ligaw na wala pa sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? At yun po ay napakahalaga na bilang mga mananampalataya ni Kristo na nakaalam po ng katotohanan, na kailangan po natin talagang magsakripisyo, kailangan mong ibigay yung oras mo,
kailangan mo ibigay yung panahon mo, ano po, yung lakas mo para ikaw ay umag-ani. Amen? Dumarating sa point to na kapag tayo po ay mga manggagawa, kapag tayo po ay yung pong isang manggagawa po sa isang bukirin, ano po, lalo na kapag ikaw ay bago pa at nag-aaral pa lang, dumarating sa panahon minsan nasusugat ang iyong kamay. Amen? Kapag nasusugat ang iyong kamay, ikaw ay nasasaktan, minsan parang sabi mo, ayaw ko nang sumama sa anihan kasi mahirap pala, nandun yung pagod, napapagod ka, bilad ka maghapon. Pero kailangan mong tiisin yung mga bagay na yon. Amen po ba? Now, sa ating pong buhay spiritual, na kapag tayo po ay isa sa mga pinagkatiwalaan ng ating Panginoon na mag-aani po ng mga kaluluwa, kailangan mong tiisin ang mga bagay-bagay. Amen? Kahit na dumarating sa punto ng ating buhay na tayo po ay nahihirapan, dumarating na tayo sa ating buhay, kung minsan na tayo po ay nasasaktan, pero kailangan mo magpatuloy kung talagang nais mo na maging isang mahusay na manggagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Palapakan po natin si Lord. Amen po ba? Dumaring sa point na nasusugat din, pero tuloy ka lang. Amen po ba? Kasama po yan Kasama po at bahagi na pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Tuloy lang po kahit anong mangyayari. Sabi po niya, in John chapter 4 verse 35, sinasabi niya dito, hindi ba sinasabi ninyo na 4 na buwan pa ang anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang trigo, handa na at handa ng anihin. Amen? Handang-handa na. Tayo po, bago maani mga trigo na yan, tayo muna maging handa. Amen po ba? Sa pamamagitan ng ating mga buhay, na pinagkatiwalaan ng Diyos, gamitin natin yung ating sarili, yung ating buhay para sa kapurihan at sa kalwatian ng pangalan ng ating buhay na Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Amen? No, sa talatang ito, na tinutukoy ng ating Panginoon, na sinasabi po dito, mga trigo na handa ng haniin, sabi ko kanina, sila po yung mga taong wala pa sa harapan ng ating Panginoon na kailangan po ding madala sa paanan ng Diyos. Amen. Kapag mayroon po may mga tao po na wala pa sa Panginoon, minsan ang ginagawa po natin, kailangan po natin silang i-prepare sa panalangin. Kailangan po natin na idulog sila sa harapan ng Diyos. Kailangan mo silang pahinugin sa panalangin sapagkat may mga taong kahit minsan mahal mo sa buhay, kapag hindi pa natatapat yung tamang panahon at oras, minsan kahit tayo po nakakapagbahagi na ng salita ng Diyos sa kanilang buhay, parang baliwala pa rin sa kanila yon. Kaya ang dapat mong gawin bilang mga manggagawa ng ating Panginoon, tiyagaan mo lang, magtiis ka lang, kahit na dumarating kuminsan, na yung isa sa mga pamilya mo, sila pala yung magiging nagpipersecute sa'yo. Yun yung sinasabi ko kanina ng isang manggagawa na nasusugat, nasasaktan, pero hindi mo kailangan sumuko. Amen? Kailangan mo magpatuloy upang sila po ay maabot at mapakilala ang ating tunay at buhay na Diyos. Amen po ba? Tiisin mo lang kahit ikay nasasaktan. Tiisin mo lang kahit ikay nasusugatan. Amen? Kasi darating yung tamang panahon at oras na ikaw rin ay mag-aani. Amen? Kung dumarating ka man sa punto na yung buhay mo, kapatid, na ikaw na isa sa manggagawa ng ating buhay na Diyos, sa ating Panginoon Hesus, ay nangyayari yan sa buhay mo, sige lang, magpatuloy ka. Hindi mo kailangan sumuko. Amen? Hindi mo kailangan sumuko. Sa halip, ipagpatuloy mo kung ano yung nais, ipagawa sa atin ng buhay na Diyos, ng ating Panginoon. Sapagkat darating ang araw na kapag tayo po ay umani, ang sarap po sa pakiramdam, katulad ng isang magsasaka na talagang napagod siya, naghirap siya, pero pag dumating yung panahon na siya po ay mag-aani na, yung pong isang magsasaka ay galak na galak sa kanyang buhay. Nag-uumapaw sa kanyang puso yung kagalakan, sapagkat yung pong nakikita niyang pinagpagura niya, yung pong ani, na nasa kanya ay talagang sagana. So ganoon din po tayo. Hindi tayo kailangan magsawa o hindi natin kailangan tumigil
na ibahagi yung salita ng Diyos. Ipakilala ang ating buhay na Diyos sa ating Panginoon sa mga tao na wala pa sa Kanya, sapagkat pagdating ng araw at tamang panahon, tayo rin po ay mag-aani. Amen? Tandaan niyo po, kapatid kay Kristo, ang katamaran at kasipagan, tayo mag-aani niyan. Sa anong dapat mong gawin? Maging masipag. Amen? Kasi napakarami pa pong mga tao, mga aanihin sa lugar po natin. Amen? Kapitbahay mo, mahal mo sa buhay, katrabaho, o sino pa man. Minsan sila po'y kinukunik sa atin ng Lord. So isa mga dapat po natin gawing ipakilala ang ating buhay na Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Upang pagdating ng araw, pagdating ng takdang panahon, sasabihin kapag tayo humarap sa harapan ng Diyos, ito na. Yung pong blessing o yung pagpapala na ginawa mo, ay talagang gagantihan pala ang kanang ating buhay na Diyos ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Kaya ini-encourage po ang bawat isa na tayo po ay magpatuloy kahit anong mangyari. Amen po ba? Maging isang epektibong manggagawa ng Diyos na taga-ani niya sa kanyang ubasan. Alam po, tayo po yung pinagkatiwalaan, tayo po yung pinadala ng ating Panginoon sapagkat napakarami pong mga tao at isa ka doon sa pinili ng Diyos na pinagkatiwalaan ng Panginoon, para anihin yung dapat anihin. Noong una, tayo po ay talagang inaani muna. Ngayon, hindi na po kayo yung aanihin, naani na kayo ngayon yung hahayo. Tayo yung hahayo, para anihin naman yung mga wala pa sa ating buhay, sa harapan ng Diyos sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Isa ka doon. Napakapalad po natin. Amen po ba? Kaya hindi accident. Bakit ako nandito? Minsan nagtatanong tayo, bakit ako nandito? Ano ba yung purpose mo, Lord? Pero sumunod ka lang. Dahil, sabi ko kanina, kapag ikaw ay tinawag at pinili ng Panginoon, hindi ka naman ipapahamak ng Diyos. Amen? Sundin mo lang kung ano yung pinapagawa ng Lord sa ating buhay. Kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo na nakaalam po ng katotohanan, na mayroon pong pananagutan din sa ibang tao, huwag po nating ikahiya, ipangaral ang magandang balita sa harapan ng ating buhay na Diyos, sa harapan ng mga tao, na ipakilala natin kung sino po ang ating tagapagligtas. Kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo, sabi po niya in 1 Corinthians chapter 15, verse 58, ano po sinasabi po ng salita ng Diyos? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Palakpakan po natin si Lord. Amen? Walang sayang. Walang sayang sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Kahit nandun po yung pagod, nandun yung hirap, tandaan po natin, hindi po tayo naglilingkod sa tao, kundi sa Diyos. At ang bawat paglilingkod na yun, pagdating ng araw, takdang panahon, sabi mo kanina, ikaw ay yung mag-aani. Basta mga ginawa po natin. Sabi Lord, yung worship natin kanina, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibigoin, di ba? Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. So gawin natin. Amen? Tuloy tayo, mga kapatid, magpakasipag tayo. Napapanahon man o hindi napapanahon, sabi nga niya, kailangan ipangaral mo yung salita ng Diyos. Tayo po na manggagawa ng Panginoon na inihanda ni Lord, piniprepared na po niya, alam po, yung isang bagay, kapag hindi po yung ginagamit, yan po ay kinakalawang. Tama? So kailangan, kapag ang isang kailangan mo siyang lagyan ng langis para muli mo siyang magamit. So ganun din sa atin, kung tayo po na nakakilala o mayroon na pong alam natin yung katotohanan, na ang Diyos ang siyang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus, kung ang sarili po natin, ay hindi po natin ipapagamit sa ating Panginoon, anong mangyayari po sa atin? Tulad din tayo ng isang bagay na kakalawangin. So kailangan mo yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa iyong buhay para mas lalo kang magamit sa kapurihan at sa palatian ng kanyang banal na pangalan. Palapakan po natin si Lord.
Kaya isang hamon ano po na sa atin bilang mga mananampalataya ni Kristo, sinasabi po na salita ng Diyos, huwag matinag. Ano po? Magpakatatag. Kailangan niyo po yun. Ano po? At alam naman natin na ang ating pong Diyos na pinaglilingkuran ay mayaman sa lahat ng bagay. Amen? Hindi tayo pababayaan ng ating buhay na Diyos sa ating Panginoon. Magsimula maglingkod, sumunod ayon sa kalooban ng ating Panginoon at darating yung panahon na ito na yung bibigyan ni Lord para sa atin. Kaya sinasabi niya, magpakasipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niyo yung hindi masasayang yung pagpapagal na yan. Kahit dumating yung panahon nalulungkot, nandiyan yung banal na Espiritu na handa tayong alipin. Amen? Dumating sa akin minsan sa punto na aking buhay, parang siguro mga 1 o hanggang 3 taon na lang yung gawain ng Panginoon sa Share the Word sa Malabago. Dumating talagang parang napi-pressure din ako kasi sabi ko parang ayaw ko na Lord kasi may mga panahon ng binabantaan ako ng kaaway pero hindi pala. Hindi mo kailangan sumuko. Ano po? Kundi kailangan mo magpatuloy, magpakasipag. Nandun yung talagang pagod. Siyempre pag yung pagod, matulog ka lang after nun, may lakas ka na naman. Kailangan humingi sa Panginoon. So nakita ko po sa biyaya po ng Panginoon, purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon Yesus, ano po, yung pong bunga, ano po, bunga ng pagpapagal, bunga ng pagtitiis, bunga ng kasipagan, sa biyaya po ni Lord, ano po, sa ngayon po ay talagang nakita ko po yung paglago ng gawain ng Panginoon. Amen? Sabi nga kung magmamalaki man ako, ang Diyos yung pagmamalaki ko. Amen? Praise God, kasi talagang siya po ay tunay at buhay na Diyos. Sabi ko nga sa mga kapatiran, mga mapag-iiwanan po sa gawain ng Panginoon, sabi ko sa kanila, concentrate po tayo sa gawain ng Panginoon. Marami pang mga kaluluwang ligaw na wala pa sa Diyos. So lagi namin pinapanalangin, Panginoon, magpadala po kayo ng manggagawa sapagkat napakaraming dapat anihin. Mga nasa paligid pa na wala pa sa ating Panginoon. So ang encourage po sa bawat isa, namin po sinasabi sa salita ng Diyos na hindi tayo dapat kailangan magsawa sa paggawa ng mabuti, ano po, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat banang araw, sabi ko nga po, tayo po ang mag-aani ng lahat ng yan. Kaya sabi po na salita ng Diyos, isa sa mga dapat po nating gawin in Galatians chapter 6 verse 9 to 10, sabi po niya dito, kahit huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Verse 10, kaya nga basta may pagkakataon, gumawa tayo na mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yun po yung sinasabi po ng salita ng Diyos. Amen? Huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. O gumawa na mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kahapon, habang ako nakasakay sa bus, sabi ko, Lord, gusto kong sharean itong mga tumabi sa akin. Tuwing pag mag-uumpisa na ako mag-share, lumilipat sila ng upuan. Sabi ko, ngayon lang ako din nakapag-share na pumuntang Caloocan na. Ganun po yung aking madalas na ginagawa. Kapag ako'y sumasakay na mas minsan tatanungin ko, magpapapansin ako, parang ganun. So, pangimasok na tanong. Yan. Yung mga, tinatanong mo, kamusta po kayo? Saan po kayo pumunta? So, yung mga ganun pong bagay. Sabi ko, siguro nakalata, dahil siyempre minsan babae yung tumatabi. Lumilipat sila ng upuan. Kung kailan mag-uumpisa na ako mag-share ng gospel, sabi ko talaga tong si Taning. Sabi ko, inunahan mo na naman ako. So, ganun po yung aking ginagawa. Ano po? Kung saan man tayo dalhin ang ating buhay na Diyos sa ating Panginoon Hesus at mayroon pong pagkakataon na ibahagi po yung salita ng Diyos, gawin po natin. Amen? Amen po ba? From place to place where the Lord leads. Amen po ba? Kaya kahit ano pong uri ng tao na ating po makakasalamuha, ano po, sige lang, i-share natin, huwag tayong magsawa na ibahagi yung salita ng Diyos, ipakilala natin yung katotohanan na walang ibang katotohanan na sinasabi po, kundi ang ating buhay na Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Amen? Napakaraming dapat anihin, mga kapwa manggagawa. Amen po ba? Dito pa lang po sa Bagong Silang, di ba po, ito po yung pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas. Amen? Kung katulad ng isang Samaritana, ano po, nung makilala si Jesus Christ, ano po,
after po niyang sumampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus, ano po nangyari? Ang dami rin pong sumunod na sumampalataya sa Kanya. How much more tayo po nandito ngayon na mga gagawa, ano po, na nakaalam ng katotohanan na sumasampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus, kung gagawin po natin mga bagay na ipinapagawa sa atin ng ating Panginoong Hesus, malamang gigibayin pa, mag-i-extension pa tayo dahil punong-puno. Amen po ba? Amen! So marami po ang mga tao sa lugar na wala pa sa ating Panginoong Hesus na kailangan pong madala sa paanan ng ating buhay na Diyos. Kaya bilang mga manggagawa ng ating Panginoong Hesus, sige lang, tuloy lang kahit anong mangyari, patuloy na ibahagi, ipakilala ang ating Panginoong Hesus. Amen. Alam ko po ng bawat isa sa inyo ngayon na nandito ngayon na magsisipagtapos ay talagang inihanda na ng ating Panginoon. Amen? Handa na po ba tayo? Tingnan niyo ating katabi, handa na ba sila? Handa na ba? Handa ka na ba? Handang-handa na. Amen? Parang ang hina ng amen. Hindi sila. Handa na yan. Amen? Handang-handa na. Sapagkat marami pong aanihin. Kaya mga kapatid, ay encourage, magpatuloy tayo. Maging masigasig, maging masigasig sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sige lang, magtanim ka lang na magtanim ba ng araw, ikaw din ang ani niyan. Tanim ka lang, huwag ka mapagod. Sige lang, kahit dumarating sa punto ng buhay natin, sabi ko kanina, na nasasaktan, pero huwag kang tutmin sa ganun pong bagay. Kaya sabi po na salita ng Diyos, isa sa mga pinapaalala sa atin ng ating Panginoon, and Romans chapter 12 verse 11, sabi niya dito, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayo maglingkod sa ating Panginoon. Amen po ba tayo doon? So maging masipag. Sabi niya, huwag maging tamad. Yan. Sige lang, tuloy lang. Kasi nga, yun nga po na makikita mo ba ng araw na kapag nakikita mo na lumalago na ang gawain ng Diyos, ikaw mismo na unang pinagkatiwalaan ng ating Panginoon ay grabe pong kagalakan ang iyong mararanasan sa inyong buhay. Kapag nakikita mo na marami ng mga sumasampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus at marami na rin pong nagpapagamit sa mga kapamagawa, marami nang humahayo, makikita mo yung pong kagalakan, yung mga pinagpaguran mo, ay ibang nararamdamang kagalakan mula sa ating buhay na Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Amen? Sipagan lang natin. Kaya nga po, nabibless pa ako sa buhay nga ni Bishop Mike, na talagang kapag naroon yan po sa Sambales, sabi ko, parang hindi na ata natutulog si Bishop. May mga pagkatan, kami po nandun po sa, after po ng klase, meron pa po siyang online. So grabe, sabi ko, grabing pagpapagal na ginagawa po niya para ang mga kapwa manggagawa ay talagang matuto, mahasa ng husto upang sa ganon, maging bawat isa sa atin ay magamit sa kapurihan at sa kalatigan ng ating Panginoon. Amen? So bilang mga mananampalatayang manggagawa ng Diyos, sa mga pinapagawa sa atin ng ating Panginoon, sumunod lang tayo. Amen? Sunod tayo. Kung ano po yung nais ni Lord, kung ano yung pinapagawa niya sa atin, sige lang. So wag tayong matakot, wag tayong mangamba sa mga pong pagkakataon, sa halip ay magpatuloy kung ano ang pinapagawa ni Lord sa ating pong buhay. Sapagkat darating ang panahon, sabi ko nga, kapag hindi tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti o sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, tayo po iaani, nasisikliglig o maapaw sa biyaya ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Nung ako'y nananalangin sa ating Panginoong Hesus, sabi ko, Lord, hindi ko alam kung ano mga plano mo para sa akin. At dumating nga yung panahon na puntungan na ito na ako po'y aalis uli. So sabi ko, Panginoon, yung kaloob na ipinagkatiwala mo sa akin, sabi ko gano'n, iyo pong pagyamanin at ipinapailalim ko yung aking sarili sa iyong kapangyarihan. O Diyos, sabi ko, at pagdating ko sa ibang lugar, sa ibang bansa, Panginoon, ikaw ang siyang manguna sa akin. So kanina, ako po'y nananalangin sa Lord, may mga pinapakita siyang tao sa akin sa lugar na aking pupuntahan. Sabi ko, ay po'y tinataas ko na po ito sa iyo, Panginoon. Kung sila po'y wala sa iyo, Lord,
ito na yung tamang panahon para sa kanila upang sila maani. Amen? Sige lang. No? Sabi ko, Lord, salamat. So yung sinasabi po na salita ng Diyos na tayo po mga, in Psalms chapter 126 verse 6, sabi niya, sila mga magsisihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani sa pagbalik. Amen? So tayo na sabi ko kanina, nandun yung pagod, nandun yung hirap, nandun yung pagtitiis. Pagdating ng araw, sa biyaya ng Panginoon, yung pong kagalakan na atin pong mararanasan sa ating buhay ay ibang-iba po siya. Nakatulad po ng isang magsasaka na nagtiis, kung paano niya inantay ang ang pagpatak ng ulan at hanggang sa pagdating ng kanyang anihan, ay nakaranas po siya ng mga pagod at hirap, pero pag dumating yung panahon na nakaranas din po siya ng kagalakan mula sa kanyang buhay sapagkat nakita niya po yung ani na kanyang pong pinagpaguran. So ganoon din sa atin, mga mananampalataya ni Kristo, na pinagkatiwalaan ng ating buhay na Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Na ngayon ay alam kong naniniwala ako na ang bawat sa atin ay talagang inihanda na ng ating Panginoon para anihin yung dapat anihin. So mga kapatid kay Kristo, mahalin natin yung pong ministry na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? So, sa umagang ito, na ay po'y sa pangalan ng Panginoong Hesus, na magampanan po natin yung tungkulin at yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan. Bishop. Salamat sa Panginoon. So I pray po, ito po ang mensahe ng Lord, na patuloy po ibinibigay sa atin. At yun nga po, na isa sa mga iwan ko pong verse, sabi niya, magpakasipag tayo at huwag maging tamad, buong pusong maglingkod sa ating Panginoon. To God be the glory. Sa Diyos po ang kapurihan. Kain tayo sa Panginoon. Purihin ang ating Panginoon sa a very challenging message from the Word of God na dinala pa sa atin ng ating mahal na ebanghelista from Zambales Outreaches. Yung pagkakilala ko kay Evangelist Noel, all out siya sa ministry. First time kami nagkita sa Qatar in 2012. And I praise God for the revelation when we have met that first time na nangusap sa akin ng Panginoon para sa kanila. First time ko silang nakita, dalawa silang pastor. Hindi pa sila pastor nung time na yon. And I released the prophetic word of God sa kanila. And very exciting dahil yung itsura nila sa panlabas nung time na yon ay hindi ko aakalain na nandyan na sila ngayon. Kasi nung time na yon parang sila'y mga sympathizer lang ng gawain ng ating Panginoon. But the Lord had spoken in my heart na mayroon gagamitin ng Diyos. Nung time na yon ang Share the Word sa Doha, Qatar ay dumadaan sa matinding lubak-lubak na daan. Nasabi nga ni Juan Bautista, ang mga lubak-lubak ay tatambakan. Yung mga matataas naman ay papatagin. So nung time na yun, yun ang kanilang sitwasyon at sinabi ng Panginoon na sila ay gagamitin. Hindi ko sila maituro ng diretso, pero sabi ko, mayroon dito sa mga kaharap sa mga pagtitipon nito, dalawa na gagamitin ng Panginoon. Nung time na yon na narinig nila, nag-witness sa kanilang spirit yung sinabi ko. That word
was coming from the Lord, not from me. Pinag-usapan nilang magkapatiran nung umuwi na sila sa accommodation. Sabi nila, handa ka bang handa ka na ba doon sa sinabi ng bishop? So nagtago sila. Hindi sila dumalo sa gawain. Hindi talaga makakatakas pagka tinawag ka ng Panginoon. So to make the very long story short, ayon, dumating nga sa time na nung ako'y umuwi na pagkatapos ng aking visit, ay nasabak nila ang matinding gawa ng kaaway sa Share the Word. Winakwak ng kaaway ang gawain. Pero sila, 4 silang mga potential leaders na nanindigan na itutuloy nila ang gawain ng Share the Word. Kaya tuwang-tuwa ako na si Lord, kahit wala ka doon, kapag sa Kanya ang gawain, hindi talaga niya pababayaan. Nandito ko sa Pilipinas, nakikibalita lang ako, sabi nila ay itinutuloy nila yung gawain. Kakaunti na lang silang natira. So mula sa kakaunti na yon, 4 sila. Ngayon, 2 outreaches na uli ang Doha, Qatar. Palakpakan natin sa ating Panginoon. Yan yung sinasabi ng ating Panginoon. Bringing in the harvest. Hindi sila tumigil. Yung gift nila to bring souls to the ministry ay ginawa nila. And then dumating sa time na nag-inform sa akin si evangelist, nasa Doha pa siya, sabi, uuwi ako dyan, pero hindi na ako babalik. Kinatagpo ako ng Panginoon to start a church. Pinakita sa akin yung lugar kung saan. Siyempre, gawain ng Panginoon, hindi ako pwede mag-disagree. Sige, sabi ko, hintayin kita pagbalik mo. So, nung dumating siya, doon siya sa Santa Cruz, Zambales, hindi ko pa narating ang lugar na yan. Tuwang-tuwa ako dahil yung lugar pala na yan na kung saan si Evangelista nakatira, adjacent lang, isang baryo, then tulay, sa kabila Pangasinan na. Nagulat ako no nagkaroon kami ng revival meeting. Yung palang nandun sa kabila, doon pala ako ni Lord dinala sa lugar na yon way back in 1997 to plant a church. Nakilala ako ng mga dumalo sa revival dahil ako nga ang church planter doon. Hindi ko na matandaan yung lugar nung bumalik ako dahil mataas na. Nung ako nag-church plant doon, ang tubig ay hanggang dito. Tinatsaga ko yon. Wala pang cellphone noon. Nakatulad ng cellphone natin. Ang dala kong bag, laylay ang aking balikat dahil dala ko ang mga Bibles, dala ko ang mga libro, mga damit. Ang tubig doon ay hanggang dito. Pero tuloy kami sa church planting. Hanggang ngayon, nandoon ang church existing. Yan po ang ginagawa ng Panginoon pag sinabi niyang bringing in the harvest. Pag dinala talaga natin sa kamalig ng may-ari ng bukirin, may gagawin ng Diyos sa mga tao na yan. Palakpakan natin si Lord. At kayo na mga graduating ngayon, isa kayo sa mga dinala ng Panginoon sa kanyang kamalig. At ito na, mayroon na ngayong ginagawa ang Diyos sa inyong mga buhay. Amen? At hindi matatapos ang chain of ministry. Tuloy-tuloy po yan. Kami ni Evangelista, ako mas may edad sa kanya, siyempre lilipas kami. Kayo, pausbong pa lang. So kayo yung magtutuloy noong ipinapasang gawain sa inyo. Pakisabi sa iyong katabi, walang backsliding. Walang uurong. No turning back.
I have decided to follow Jesus, no turning back. Palakpakan natin, Lord. Ang iba kasi nagbibiro nung sumunod sila kay Jesus. Hindi pa nila siniseryoso. Kapag malaman lang natin na seryoso ang Diyos sa pagkatawag po sa inyo, sigurado magsiseryoso din po kayo. Kami ni Evangelista, naranasan na po namin ang sumunod sa Panginoon na walang kondisyon. Hindi kami ng kondisyon sa Lord. Na Lord, susunod kami pero bahala ka sa finances namin. Bahala ka sa mga anak namin. Wala kaming sinabi kay Lord. Ang passion to obey the call of God ay sapat upang ang ating buhay ay pagpalain ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos po ang may akda ng ating buhay, siya po ang may purpose ng ating buhay, lilinyahan lang natin yung purpose ni Lord. Kapag nakalinya tayo sa purpose ni Lord, doon tayo napagpapala. So napakaganda po ng message na hinatid sa atin ngayong umaga at hindi ko pinapababa si Evangelista because we have to render prayer for him. He will be flying to Australia in what date, Pastor? September 8. So, second Sunday of September, hindi na siya makakapunta rito. Dahil Sunday yon. Dapat bukas siya ang flight nila. Ang original na usapan, nandito na sila kagabing, yung family niya. Ay since hindi natuloy bukas, na umove sa September 8, kaya ipagpipray natin siya ngayon. Amen ba mga kapatid? Ipagpipray natin siya ngayon that the Lord will continue to fulfill the calling He has called for Evangelist Noel. Ipagpray natin yon. Kapag nag-agree tayo sa panalangin, there is power in prayer agreement. Mangyayari yon sa Australia. We claim it even right now. We claim that there will be a Share the Word Apostolic Ministries International Australia Outreach. I declare it in the name of Jesus na yan ay matutupad. And we are also declaring Share the Word Apostolic Ministries International Canada Outreach. Nanonood ngayon yung ating pastor na nandun sa Canada. Amen. So we are reaching from place to place where the Lord leads. That is bringing in the harvest. Without bringing in the harvest, we cannot fulfill or we cannot reach to that vision God has given us. Siguradong tutuparin ng Diyos kapag ginawa natin yung ating gawain para sa Kanya. So, inianyan ko po ang lahat na tumayo tayo at gawaran natin ng pagpapala ng panalangin si Evangelista na wala nang uurong pa sa schedule na yan. Lalagyan na natin ng hangganan ang mga pagkilos ng kaaway na hinahadlangan ng lingkod ng Diyos. Nakailang postpone ito yata. Pangatlong postponement ng kanyang flight. But now, the devil has no authority anymore in this plan of God and purpose of God for Evangelist Noel and his family. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hinihingi ko ang lahat na ituon natin kay Evangelista ang ating mga kamay at pagkaisa natin sa panalangin. And remember, kayong nakikipag-isa sa prayer, claim also as we pray na matupad din sa buhay ninyo ang plano ng Diyos. Amen ba? May plano ang Diyos, may purpose ang Diyos sa bawat isa. And as you agree in prayer, i-claim nyo that God will also move in His plan in your personal life. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa divine plan and purpose of God
na inyo, Panginoon, na ibinibigay sa bawat isa sa iyong mga anak. Lalo na ngayon, O Diyos, kay Evangelista Noel Menes. Narito siya, Panginoon, hindi alintana ang distansya from Santa Cruz, Zambales. Nagsorpresa po siyang dumating at nakasama po namin siya. He can never be here without the appointed time of God. We claim it in the name of Jesus. And because of the appointed time of God that He is here, we pray and we release the fulfillment of God's plan and purpose sa buhay ni Evangelista Noel at sa kanyang asawa at mga anak, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo, O Diyos, ang planong ito na hindi lamang si Evangelista ang makakarating sa Australia, kundi maging ang kanyang pamilya, Panginoon. Ang kanyang asawa at 3 anak ay makakarating din sa Australia for a resident visa in the name of Jesus. Isang immigrant, Panginoon. Ito po ang aming inaangkin ngayon sa pangalan ni Jesus. And when Evangelist Noel reach Australia, Lord, continue, Lord, to move in his heart. Continue, Lord, to bless his heart. Continue, Lord, to bless the vision of God that you have placed in his spirit, na wala, Panginoon, maaring kapangyarihan ng kaaway na kikilos at ito ay sisirain. Walang anumang intervention, ng demonic intervention, diabolic intervention, because right now we cancel them in the mighty name of Jesus Christ. We destroy any plan of the enemy na sirain ang plano ng Diyos, layunin ng Diyos sa buhay ni Evangelista Noel. Sa oras na ito kami nagdideklara ng 100% na katagumpayan ng plano, vision, and purpose of God sa buhay ni Evangelista. That is, we pray in Jesus' name. Salamat, Lord, sa message na niyo pong ibinaba sa pagitan ni Evangelista. We declare the precious anointing of the Holy Spirit be upon him right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive also your blessing. God bless you all. Palakpakan natin si Lord. Picturean nyo kami. walang media. Praise God. Thank you po. Magtanggal ako ng salamin. Yan. Para yung reflection. Thank you very much. God bless. Makakaupo na po ang lahat. So let us prepare our heart for the offertory, and may I call Pastora Sheila Likwanan for the collection of our offering, and also the ushers. Please be ready for the offertory. Pastora Sheila Likwanan. Palakpakan po natin si Lord. Welcome po sa mga bagong dalo. Mga kadadating lang na late po ang iba dahil sa traffic. Praise God. Enjoy the worship service and the fellowship with the Lord and with the brethren. God bless you. Amen. Hallelujah. It's harvest time. Amen po ba? Ang hina naman. It's harvest time, mga kapatid. Wala, makahina pa talaga. It's harvest time po, mga kapatid. Amen ba? Ayan po, ano. So, atin pong i-claim po ang kabutihan ng ating Panginoon. Sabi nga po, magsipag, ano. Sabi po sa isang awitin, no turning back. No? Amen ba tayo? No? Sabi ko nga sa isa ko pong preaching, sabi ko po, kung tayo po ay magpapatuloy po sa ating Panginoon, sa ating pong paglalakad, di ba, sabi, sino man daw po ang hindi mapagod, no, ay merong reward mula sa Panginoon. That is the eternal life, no po.
And when we, kung tayo po Tagalogin ko na nga, nahirapan ako mag-English. Kung tayo po ay susunod sa ating Panginoon, ang tatandaan po natin na anggulo po, hindi ko lang kung geometry po ito, sa ating pong pagtalikod, kailangan po 180 degrees lamang po. Yes, geometry. Alam po ba natin 180 degrees na pagtalikod? Ito po yun. Ipapakita ko sa inyo, baka nakakalimutan ninyo. Ito lang po yun. So tatalikod po tayo. Sino po yung ating titignan? Ang ating Panginoong Hesukristo lamang, no? Mapagod man tayo, alam po natin, no? Ang kaibahan po natin sa mga tao po na wala sa Panginoon, tayo po ay merong Diyos na lumikha ng lahat at pag-aari niya po lahat. Amen po ba? Kung kaya't naman, sabi nga po sa salita ng ating Panginoon, alam na po ng lahat ito, no? Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So napakalinaw po ng salita po ng ating Panginoon. Kung dadalhin po natin po yung ating pong nagmumula po sa ating puso, Sabi po dito, ika po lamang, no? So para po bang kumbaga sa 100 pong pera, no po? O baon ng mga estudyante. Sino pong may 100 dito na baon? Pwede pong itaas ang kamay? 100 pesos. Meron pa ba nun? So isipin po ninyo, 10 piso lamang po, no, ang ibibigay nyo po sa gawain. So napakaliit at hindi po kawalan po para sa atin. Para po sa Diyos po, na siya po ang may pag-aari po ng lahat ng bagay. Amen po ba? Sabi dito, subukin natin ang ating Panginoon. Our Lord God is challenging us, No, it's a challenge for each and everyone, po. Masasabi nga po natin na kung meron kang 100, Pastora, napakadali pong ibigay yung 10 pesos. Paano po kaya kung 100,000 na? Ang kinikita ko, 6 digits na po. Magkano na po yon? 10,000, parang ang hirap na pong bitawan, Ngunit, kung tayo po'y susunod po, sa ating Panginoon, sa Kanya pong mga salita. Sabi niya nga po, sa Kanyang salita, ang buong kasulatan ay Kanyang kinasiyahan. So it means po, everything that is written in the Bible, from the Old Testament to the New Testament, ay ito po ay ating pong isabuhay, mga kapatid. Whether we want to give 10% of what we have, or wherein gusto rin naman po natin being a cheerful giver, which is more than the 10% that we have in our hearts po. Kaya po mga kapatid, tayo po ay magbigay ng merong bukal na puso at may galak po at may ngiti. Magbigay na po tayo mga kapatid. Amen! Tayo na't magbigay. Hallelujah! Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting angin, kasabay ng pagsamba't pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting angin, kasabay ng pagsamba't pagpupuri. Kasabay ng pagsamba't pagpupuri. Kasabay ng pagsamba't pagpupuri. Atin pong, nakalimutan ko ang mic. Atin pong ipanalangin po ang mga kaloob. Let's stretch forth our hands and bless
ang mga kaloob na ito na financial na ating binigay sa araw na ito. Let's close our eyes. And let's thank our Lord God for His grace upon each and every one of us. Hallelujah. We praise you, Lord. And we worship you, Lord, for everything that you have done in our lives, O Lord. Wala pong makakapag-compare sa inyo pong ginawa po sa buhay po ng bawat isa. Even mere your life, O Lord, that you have given to us, O Lord. Kulang pa po itong mga pinagkaloob namin. Because, Panginoon, still, Panginoon, ito po ay inyong tinatanggap, Panginoon. And we pray, O Lord, that all this blessing will be managed well, O Lord. Ang mga tao po sa finance ministry, Panginoon, bigyan niyo po sila ng puso at isip at katalino on how to manage well these funds of yours para po marami pong maabot na mga tao na hindi pa po nakakakilala sa inyo and to operate the church, O Lord. There's no stopping in serving you, O Lord. And all the people, Panginoon, na nagkaloob, Panginoon, pagpalain nyo rin po ang bawat isa sa mga may puso pong nais magkaloob, ngunit wala pa pong kakayanan, Panginoon. Lord, bless them as well, O Lord. Thank you, Lord, for all these blessings, O Lord, that you have bestowed upon us, O Lord. We lift up to you all these things, O Lord. This all our prayer. In Jesus' name we pray. Let's all say amen and amen. God bless po. God, hallelujah. Pero bago ko po ibigay yung mga certificate, kasi habang kahapon yun, kailan yun? Ano po? Nung isang araw pa, nangungusap na si Lord sa aming mag-asawa para sa mensahe kay Pastor Noel. Basahin ko lang po ha, medyo mahaba-haba eh. Ang sabi niya po, nagbigay po kasi siya ng mensahe na inaatasan kaming mag-asawa na ipanalangin at ipanalangin si Pastor Noel Menes. Inaatasan ko rin kayo mag-asawa na magdeklara kayo sa kanyang buhay ng kapanatagan, kasiyahan, maging ganun din sa kanyang pupuntahan. Nais ko rin ideklara na ninyo na bawat tao na kanyang makakausap ay madadala niya sa aking paanan. Magdeklara kayo ng anointing upang akin ko siyang sasamahan saan man siya dadalhin. Ipanalangin din ninyo ang bahay-sambahan na kanyang iiwan, ang aking bahay-sambahan, na maging matapat ang kanyang mga lingkod, ang aking mga lingkod sa paglilingkod sa akin. Magkaroon sila ng totoong kawangis ko na taglay ang aking pagkatao. Ipanalangin ninyo ang mga namumuno doon, si Pastor Gary at si Pastor Richard, na magkaroon sila ng lakas, at ideklara ninyo na magkaroon sila ng matagumpay na pamumuno upang mas lalong tumibay ang aking bahay-sambahan na aking binuo. Dinagdag din po niya dito na yung bahay-sambahan na yon ay kanya pong payayabungin kagaya na lamang ng mga bunga na namumutik-tik. Yun po ang binitawan ng Lord sa amin. At ito po yung sabing habang kanina nangungusap siya, nais ko rin na ibigay ninyo ang aking mensahe na hindi ko siya iiwan at pababayaan. Mananatili ako sa kanyang tabi. Ang Panginoong Yesus ang magsisilbing niyang lakas at sandigan sa kanyang mga haharapin dito sa mundong ibabaw. Manalig, manampalataya, magpakababa at pagsisiyan mga kasalanan dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ating Panginoong Yesus. Amen. Yun po, punta na po tayo. Praise God. Marami na pong graduate. Marami nang magtuturo sa amin. Amen. Praise God. So ito po yung first commencement exercises kung saan meron po tayong theme, word it's bringing in the harvest. Yung Bible text po natin is Matthew chapter 9, verse 37 to 38. Sige po. Bago po yun, inaanyayahan ko muna yung mga clinicians po sa taas bago ko pa basahin yung Bible text po natin. Si Brother Chris Kapati.
Tapos si Pastora Sheila Licuanan at Pastora Myrna Mabini and then Bishop Mike Mabini po. Bigyan naman po natin sila ng masigabong palakpakan. Amen. Hallelujah. Basahin po muna natin yung Bible text. Matthew chapter 9, verse 37 to 38. Sa 37, He said to His disciples, "The harvest is great, but the workers are few." Sa 38, "So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His fields." Then yung WWL vision natin statement, "Every nation equipping every people group in every age group to witness to every person." WWL mission statement, "To glorify God by equipping believers to multiply in and through local churches worldwide for friendship, evangelism, discipleship, and healthy growth." Amen. Sige po, palakpakan po natin ating Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Picture muna daw. Pwede daw charge mo na. So yung first unit po, nung June 12 po sila nag-umpisa, then yung unit 10 po, natapos po sila ng August 11. So, kumbaga yung pagpapagal nila para makapag-aral ay talagang hindi sila pinabayaan ng Panginoong Yesus. Naroon po yung habag at biyaya. Amen. Pero bago po yon, palakpakan po, tumayo po tayong lahat at papurihan natin ang Panginoong Yesus sa kanyang kadakilaan. Amen. Hallelujah. Salamat, Lord, pagkat binigay mo ang pagkakataong ito upang kaming lahat ay magpuri dahil meron po kaming 13 na magsisitapos, Panginoong Yesus, sa WWN. Muli, Panginoon, maraming salamat, Lord. Sige po, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoong Yesus. Amen and amen. Ngayon po, tinatawagan ko na po isa-isa yung mga... Maupo muna po ba kayo? Then tawagan natin isa-isa yung mga Mauna po muna meron tayong dalawa sa Bilyang Luzon and then labing-isa po dito sa Bagong Silang. Si Aviren Vanessa JCS. Then susunod po tayo si Bakani Alaysa N. Vanessa JS Abirin. Basahin muna natin is satisfactorily completed the witnessing as a way of life, local EE training requirements, at the Share the Word Apostolic Ministries International Bagong Silang Outreach is hereby awarded the certificates as a discipler in the Philippine Explosion Philippine Equipping Ministry, kung saan ngayon pong araw yon, trainer or training facilitator Bishop Mike S. Babini, and then Reverend Rinaldo T. Bichayda, National Director, President of EE, Dr. John B. Sorensen, and then Dr. D. James Kennedy, PhD Founder. Then ang susunod po si Alaysa and Bakani po. Sige po, bigyan po natin siya ng malakas na palakpak. Praise God. Ang susunod po si Beleza Anthony O na sa DQ1 and DQ2 ito. And then ang susunod po natin is si Briones Arabella Jasmine B. Praise God.
susunod po natin si Carolino Mariano C. Jr. Ito, palakpakan po natin siya. Ang susunod po natin ay si Gaon Johnny M. Sige po, palakpan po natin siya. Praise God. Ang susunod po si Pastor Noel B. Menes. Praise God. Sige po, palakpakan po natin siya. Ang susunod po natin si Brother Joel M. Morales. Joel po. Ang susunod po natin si Joseph M. Morales. Ang susunod po natin si Jemima C. Rima. Praise God. Ang susunod po natin si Pastor Jerry B. Lima. Po, palakpakan po natin siya. Ang susunod po si Jolian B. Rodriguez. At ang susunod si Irish M. Villanueva po. Sa DQ1 daw siya. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoong Jesus sa kanilang mga buhay.
dahil sa kanilang dedikasyon na makapag-aral ng salita ng ating Panginoong Yesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoong Yesus. Mag-picture muna. Praise God, may magtuturo na sa amin. Praise God. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Minsan pa, isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Nais ko pong batiin ng isang congratulations. You did well. Amen? Siyempre, una, ang ating mga facilitators. Sila yung behind the program. Ang ating EE Philippines, International, at of course, yung local natin dito sa Share the Word, Apostolic Ministries International, Bagong Silang Outreach, Bilyang Muson Outreach, at sa lahat pa po ng mga outreaches na sisimulan po ang ganitong programa. Purihin po ang Panginoon, maging sa ating mga graduates, sa ating matagumpay na 13 graduates ngayong araw na to. Purihin po ang Panginoong Yesus. Salamat po sa Panginoong Diyos. Siya po ang gumabay sa ating magsisipagtapos ngayong araw. Isa lamang po itong patunay na ang salita po ng ating Panginoon ay hindi po nagmamaliw, lalo na po sa ating mga alagad. Alagad niya na siyang bumuo upang tumulong para mas lalo pong lumawak, yumabong at maabot po ang mga taong kinakailangan pa rin po ang salita ng ating Panginoon. Ito po ay masasabi nating victory. Amen po ba? Purihin po ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Para pong graduation speech. Valedictorial address. Purihin po ang Panginoon dahil sa ngayon, it's a great job po para sa bawat isa. Tayo po ay lubos po na nagagalak sa kamanghamanghang ginagawa ng ating Panginoon, lalo na po sa kanyang ubasan. Sa wisdom po na pinagkaloob niya po sa mga taong ginamit po ng ating Panginoon sa paglago po ng kanyang iglesia, dito po sa Share the Word Apostolic Ministry in all outreaches. Salamat po. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Para magkaroon po tayo ng ganitong evangelism explosion sa Pilipinas. Hallelujah. Ito po ay isang manifestation at isang panibagong simula at akbang para po sa St. Wami Outreaches to share the word in all nations. Amen po? Hindi po dito nagtatapos, bagkus ito po ay isang simula. Kaya nga ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos, it is a continuing process. Amen po ba? Sabi nga, di ba? Sabi niya dito, people are effectively trained to share their faith, they will do regularly with great joy and wonderful results. Amen po ba? Nakakatawa po na malaman na mayroon po tayong 13 graduates ngayon. Congratulations pong muli. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Sobra pong nakaka-proud, amen po, at nakaka-encourage po sa bawat isa po sa atin na narito. Amen? Tingnan natin kung sa school, we need 4 years para matapos. We need 1 year. Pero po dito, in span of 10 weeks,
natapos po tayo ng matagumpay. Amen po ba? Sa kabila po ng maraming sacrifices, napakaraming, minsan may mga hindrances, hindi po nanaig yun. Ang nanaig po, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus para mapagtagumpayan po natin ang ganito pong programa. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Kaya ako po ngayon ay nananampalataya na ang bawat isa ngayon ay fully equipped na, powerful na, handang-handa na. Game ka na ba? Ready na po tayo para humayo. Amen po. Praise God. Kung maalala po natin, nung tayo po ay hindi pa po nakadalo or hindi pa po tayo sumabak sa ganitong training, di ba po, andoon po yung nahihiya po tayo. Hindi natin alam kung paano tayo magsisimula. Kaya nga, di ba, nabanggit kanina ni Pastor Noel, di ba, sa every time na pupunta siya, saan man panahon, saan mang lugar tayo itinakda o dilagay ng Panginoon, kailangan nandoon yung boldness, nandoon yung courage, nandoon yung strength to share the word. Amen? Kailangan maging effective po tayo. Kaya nga po sa kanina, sinabi niya kanina, at hindi lang po natatapos sa evangelism ang ating gagawin, pagkos nakaangkla po dito yung discipleship na ating natutunan. We are here to help your church to win the lost. Kaya nga nabanggit sa ating tema kanina, bringing in the harvest. Hindi lang po ang ating bishop, hindi lang po ang ating pastor, hindi lang po ang mga leaders ang may responsibility nitong evangelism. Bagkus everyone, each one of us has responsibility para po dito. Amen po ba? Together, we can reach the world. We are encouraging every believer to join millions of believers in sharing the gospel to people around us. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. We need to engage with people around you. We need to explain the love of Jesus. We guide them on how we entrust their life to God. And we emphasize that the need to grow spiritually. Amen po ba? So ano po yung benepisyo natin sa pagdalo ng ating evangelism explosion? Matutunan natin dyan, una of course, yung assurance of salvation. Napakaraming mga Kristiyano, but they are not assured of their salvation. Amen po ba? Pangalawa, nauunawaan natin na tayo we are called to be witness. Amen po? At pangatlo, nadidevelop po natin yung pagmamahal natin for the lost. Amen po ba? Dito po nasasanay, nadidevelop yung pagnanasa po natin na maibahagi ang salita ng Diyos. Noon, aatin po tayo ng church, we'll just come and go, pero wala tayong pakialam sa labas. Pero now, nung tayo po ay nakapag-aral na, tayo po ay natutunan na, andoon po yung love natin, yung passion natin, na maibahagi ang kanyang salita. Amen? Kaya po mga kapatid, let us encourage everyone na maging mamamalakaya ng mga tao, fishers of man. Be part of this evangelism explosion, nang sa ganon sa ating pamumuhay, sa ating mga local churches, sa ating pong mga tahanan, sa ating komunidad, sa ating opisina, saan man tayo nais ilagay ng Panginoon, ang pag-ibig ng kapangyarihan ni Jesus ang siyang mamamayani at magliliwanag sa ating mga buhay. Amen po ba? To God be the glory. And again, congratulations to all graduates for the new journey in witnessing a new life. Purihin po ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Congratulations to the 13 graduates of our Evangelism Explosion Witnessing as a Way of Life. 10 linggo din ito, minimum of 10 weeks na bakbakan sa mga OJT, bakbakan sa mga pagsasaulo, pagbabalangkas. Pero ngayon, yung mga bakbakan na yon, ayan na, nagkaroon na ng transformation sa inyong mga spiritual na buhay. Mga kapatid, samahan po niyo ko para sa prayer of commissioning. Ipagpipray natin sila. Hindi lang sila basta nagtapos, kundi sila po ay atin pong bibigyan ng tinatawag na authority
to do the works of God. Amen? Igagawad natin sa kanila ang authority to share the gospel sapagat ang ebanghelyo, ito po yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya. Samahan niyo po ako sa ating pong prayer of commissioning. Tinatawagan ko po yung ating pong mga graduates na dito po sa harapan ay humarap tayo sa congregation at yung buong congregation ay tumayo po tayo upang ilihans natin sila. Yung mga kalalakihan na graduates ay dito sa left side ko. Yung mga kababaihan dito sa right side ko. Lahat ng mga kapatiran, iniimbitan kong pumasok dito sa loob upang atin silang gawaran ng kapangyarihan galing sa ating Panginoon. Nang sa gayon, walang maidadahilan ang mga nagtapos na sila po ay hindi po magagamit ng Panginoon sa Great Commission na pinapagawa ng ating Panginoon. The Great Commission says that go to all creation and preach the gospel. Ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. At ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng masasamang espiritu. Magsasalita sila ng iba't ibang wika. Kapag ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit, ang mga may sakit ay gagaling. Kapag makainom sila ng lason o dumampot man ng ahas, hindi sila maaano. And the Great Commission of Jesus Christ also says that go to all the world and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. And behold, I will be with you always, even to the end of the age. Sabi rin ng ating Panginoon in His last commandment, Acts chapter 1 verse 8, and you shall receive power, and you will be witness when the Holy Spirit comes upon you, and you will be witnesses to me from Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the uttermost part of the earth. Amen po ba? To the uttermost part of the earth. Nandun na po tayo sa dulo na ipangaral na po ang gospel sa Jerusalem, sa Samaria, sa Judea. Ngayon ay nandun na po tayo sa the uttermost part of the earth. Ito na po yung trabaho ng ating mga tinawag ng Panginoon to share the good news of salvation of our Lord Jesus Christ. Ituon po natin sa kanila ang ating pong mga kanang kamay at igawad sa kanila ang authority to preach the gospel. Lord, maraming salamat po sa iyo pong ginawa ngayong araw na ito. This is a great event in the kingdom of God in heaven. Napakaraming mga anghel sa kalangitan ang nagdiriwang dahil maraming mga nagtalaga ng kanilang mga buhay upang mag-akay ng mga kaluluwa. Sabi na yung salita, Panginoon, kung mayroong isang makasalanan na manumbalik sa Diyos, ay libu-libong mga anghel ang nagkakatuwaan sa kalangitan. Ito po ay amin po itong ipinagpapasalamat, O Diyos, na mayroon pong 13 nagtapos ng evangelism explosion, witnessing as a way of life, kung paano po nila maihatid ang ebanghelyo sa mga tao. Salamat ng marami, sapagkat maraming mga tao ang manunumbalik sa inyo, Panginoon, sa pagitan ng buhay ng mga anak mong ito, Panginoon. Kami po ngayon, O Diyos, ay nagkakaisa
na sila po ay gawaran ng kapangyarihang nagmumula sa inyo, authority, upang sila po ay inyo pong pagpalain at makasama nila sa kanilang paghayo ang anointing of your Holy Spirit upang magawa nila ang gawain ng aming Panginoong Jesucristo, to preach the gospel and to heal the sick and to set free those who are oppressed. Sa amin po, Panginoon, na napakinggang salita mo ngayong umaga, in Matthew chapter 9, verse 37 to verse 38, sinabi na yung salita, the harvest is great, but the workers are few. So pray the Lord, who is in charge of the harvest, ask Him to send more workers into His fields. Panginoon, these 13 graduates, they are a clear answer to this prayer. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, na sila po ay iyong tinawag. Sabi na yung mga salita, aming Diyos, but faith's way of getting right with God says, don't say in your heart, who will go up to heaven to bring Christ down to earth, and don't say, who will go down to the place of the dead to bring Christ back to life again. In fact, it says the message is very close at hand. It is on your lips and in your heart. And that message is the very message about faith that we preach. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is by believing in your heart that you are made right with God. It is by openly declaring your faith that you are saved. As the scripture tells us, anyone who trusts in Him will never be disgraced. Jew and Gentile are the same in this respect. They have the same Lord, who gives generously to all who call on Him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. But how can they call on Him to save them? Unless they believe in Him. And how can they believe in Him if they have never heard about Him? And how can they hear about Him unless someone tells them? And how will anyone go and tell without being sent? That is why the scripture says, how beautiful are the feet of messengers who bring good news. Panginoon, maraming salamat. Katulad ni Propeta Isaiah, Panginoon, sabi niya, hindi siya karapat-dapat dahil siya po ay marumi ang kanyang labi. Ngunit sinabi mo, Panginoon, na siya po ay pwede na po siyang humayo. Nilinis mo na ang kanyang buhay. Sa pagitan ng pagdikit ng baga mula sa altar ng Diyos, siya po ay nalinis sa mga kasalanan. Ganon din sa mga nagtapos na ito, Panginoon. Sa pagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, na buhos sa krus ng Kalbaryo, sila po ngayon ay nalinis na, Panginoon. Sa lahat po ng mga agam-agam at alinlangan, kung sila ba ay gagamitin ng Diyos. Panginoon, ito po ay isa pong subject matter na mayroon na pong sagot ang Biblia. Na sila po ay pinalaya mo sa kasalanan, nilinis mo sa kasalanan, at ngayon ginawa mo silang mga lingkod mo upang humayo ng mabuting balita. Totoo na sino po ang sasampalataya kung wala pong mangaral. Sino po ang hahayo kung wala po namang susugo sa kanila. Kaya ngayong umagang ito, kami ay nagkakaisa na sila ay amin pong ipanalangin. Let us raise our hands towards them. Iginagawad namin sa kanila, O Diyos, ang spiritual authority to go and preach the gospel to those who are not yet believing in the Lord Jesus Christ. Right now, Lord, we declare na ang mga kapatid na ito ay hindi lamang po isang seremonya
ang kanilang ginawa, kundi po isa pong katotohanan, isang realidad sa kanilang mga buhay na ipapamuhay po nila ang pagbabahagi ng mabuting balita. Kung paanong ang pamagat ng kanilang pinag-aralan, witnessing as a way of life, ito po, O Diyos, umpisa sa oras na ito, ay magiging parte na ng kanilang pamumuhay sa araw-araw, anuman ang kanilang ginagawa, saan man sila naroroon, Panginoon. O Diyos, sila po ay magbabahagi ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Ginagawad namin sa kanila ang pagpapala, nagmumula sa Diyos Ama, sa Anak ng Diyos, at sa Banal na Espiritu. Ginagawad namin sa kanila ang katapangan, ang boldness na maibahagi ang mabuting balita. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, pakaingatan, at kayo na po, O Diyos, ang siyang tutugon sa kanilang mga pangailangan habang sila ay nagtitiwala sa inyo, na habang ginagawa nila ang gawain mo, kayo naman ang siyang in charge sa kanila pong mga pangailangan. Bless them all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name, everybody will say Amen. God bless you all. Kamayan po natin ang ating mga bagong graduates habang tinutugtog po ang ating pong graduation music. Sige po, kamayan po natin. Sabihin natin, God bless you, kapatid. Yan, patugtugin natin ang ating graduation music habang nagkinakamayan po sila. Sige, wag niyo pong palagpasin. Mag-release kayo ng blessing. Sabihin niyo po, wag kayong magkamay lang. Sabihin niyo na gamitin ka ng Lord. Sige po. Ayan. Lapitan niyo ang bawat isa. Praise God. Congratulations once again, graduates. Huwag na po kayong aalis para sa ating EE theme song. Diyan na lang. O di sa taas. Diyan na lang. Sige po, tayo po ay makakaupo muli para sa pag-awit ng ating mga graduates ng ating Evangelism Explosion theme song. Heaven and earth, over all mankind. I am with you, all your ways. I am with you, all your days. All your ways, says Jesus Christ.
Palakpakan natin si Lord.